Okay guys, so now we will start again sa new topic natin for the Rankine cycle. But now, ito naman, 8 types naman ng Rankine cycle wherein ginagamitan natin siya ng reheat cycle and then regenerative cycle. But first, ang didiscuss ko muna is yung ideal reheat cycle. So dito sa reheat cycle, dinagdagan lang natin siya ng isang component wherein ang original niya is meron tayong steam boiler, meron tayong steam turbine, meron tayong condenser pump. So dinagdagan natin isang component na reheater. Wherein ano ba ang purpose na itong reheat cycle na to? So di ba normally dun sa steam natin, pag lumabas yan direkta dito sa ano natin, nagkaroon ng extraction mula dito sa ano natin, sa turbine natin, papunta dun sa condenser natin. So, meron yang naiiwang moisture content. So, para maiwasan yun, ang nangyayari is, tinadagdagan natin ng reheater. Okay? Para yung steam na lalabas dito is ma-eliminate natin yung moisture content. Okay? So, yun naman yung purpose nyon. Okay? Ng reheater. And then, ngayon, so first dito muna tayo sa steam boiler. So sa steam boiler, syempre, para mapakuluan yung steam boiler, syempre gagamit tayo ng fuel. So ang fuel niyan, karaniwan is coal, coke, and then sometimes mga oil. Okay, oil and gas ang ginagamit minsan. Okay, depende na sa fuel na gagamitin natin. Okay? And then, syempre, pag may fuel dito, plus air, so, magkakaroon tayo dito ng gas. So, yung gas na yan, yun yung magpapainit dito sa, ano natin, sa steam boiler. Pero, hindi muna dyan, ang process niyan, dadaan muna yan sa superheater natin. So, sa superheater, doon, dadaan itong mainit na gas. Wherein itong ano na to, itong mainit na gas na to is mapupunta dun sa ano natin, sa steam boiler natin. Okay? So ganyan yung process naman yan. So dito nag-occur yung constant pressure. Okay? Constant pressure kasi nga heat exchanger ang steam boiler. Okay? Steam boiler, lagyan ko ng SB. Okay? Steam boiler. So, at this certain pressure, so meron kang bibigay dyan, karaniwang bibigyan ka ng pressure dyan, pressure 1, and then bibigyan ka rin ng temperature. Okay? Kung hindi binigay ang temperature, so ano yan, ibig sabihin yan, yung ano natin is saturated siya. Okay? Ang kukunin natin value dyan ng enthalpy natin. Okay? But here, karaniwan ang nagiging natin dito, given natin sa point 1 is meron tayong volume na dalawa, pressure and then temperature. Okay? Then next is itong si point 1 ay dadaan dun sa high pressure turbine natin or turbine. Okay? So dadaan yan. So anong process ba nangyayari dito sa turbine natin? So meron yang tinatawag na constant entropy kasi dumaan siya dun sa turbine natin. Okay? So, dito, heat added at constant pressure. Dito naman, nagkaroon tayo dito ng expansion. Okay? Constant entropy. Heat expansion. Okay? So, ganyan nangyari. And then, so, nagkaroon ng extraction dito. Bumaba. And then, etong ano dito, at point 2, na enthalpy natin dito, is ininit ulit. Ininit. At a certain temperature. Okay? O certain pressure pala. Pressure. Bakit ganito yung ginawa ko? Nakakouple siya dito. Kasi, yung pressure ng boiler dito, ay equal sa pressure ng preheater natin. Automatic kasi nakakouple siya eh. Nakaparallel. Okay? So, automatic, ang pressure mo dito, yung
pressure dito sa ano mo na to, sa reheater mo na to is equal dito sa pressure 1. So, ganun yung concept niyan. And then, temperature, sometimes binibigay yan sa problem. Pero kung hindi binigay yan, automatic, equal dito sa, assume natin na equal dito sa pressure 1 saka temperature 1. So, ganun lang. I-assume mo kasi magkadikit naman sila eh. Diba? So, ganun na lang. Pero karaniwan, binibigay yan. Kasi mas mataas dapat yung magiging temperature nito. Kasi iinitin mo ulit. So, patatanggal yung moisture. Okay? And then, mangyayari niyan, etong point 3 na to is mataas na yung enthalpy niya kasi ininit ulit eh. Ininit. So, here, etong point 2 na to, so yan, H1 yan, H2, dito, H2, dito naman, H3. Okay? So, itong H3 na to, ay makukuha mo by using yung temperature 3 dito, saka yung pressure 3. Okay? So, doon mo siya makukuha. Okay, so since ito ay constant pressure, ano siya, superheated. So, ang nangyari, nireheat ulit natin siya. So, ang nangyari is, dediretso ulit siya dun sa turbine natin. And then, magkakaroon dito na ulit ng extraction. So, extraction ulit siya dito. So, ito na yung last extraction. 0.4. Then, dediretso siya sa condenser. Okay? So, sa condenser, meron naman tayong, so ito, ano ulit nangyaring process dito? So, constant entropy ulit. Okay? At 3 to 4, constant entropy ulit ang nangyari dyan. Okay? Expansion ulit. Dito naman, dito sa condenser natin, ano nangyari? So, condenser, ito ay klase ng isang heat exchanger wherein nire-reject niya yung heat na galing dito sa turbine natin. Okay? Para maging pure water. Okay? So, dito ay constant pressure. Ang ano natin dito, ang mismong cycle natin dito. Then, si condenser, so magkakaroon tayo dito ng 0.5. Okay? So, mag-aano na siya dito, magiging in liquid phase na siya. So, 0.5. Then, dadaan ulit siya sa pump para i-diretso dito sa, dito sa steam boiler natin. At cycle ulit, cycle condition ulit. Nangyayari. So, 0.6 to. So, dito, anong process ang nangyayari dito? Ang nangyayari dito sa pump natin. So, usually, ang nangyayari dito, since ito ay pump, constant entropy. But, ito ay modified Rankine reheat cycle. So, it means, ito ay magkakaroon tayo dito ng constant volume. So, constant volume yung gagamitin natin. Okay? So, okay. Isa-isayin natin. So, dito muna tayo sa point 1. Okay, sa point 1, paano mo makukuha si point 1? Point 1 or H1, makukuha mo yan at P1, temperature and pressure, 1, at table 3 ng steam table natin. Okay, steam table na lang. Okay, ST. Okay? So, diyan mo siya makukuha. Okay. Then next naman is paano mo naman makakuha to si point 2. Okay? Si point 2. So, saan mo siya okay. Before this itong pagkuha ng mga enthalpy, so muna natin. I-graph muna natin siya. Kumbaga, gawan natin siya ng diagram. So, meron tayong diagram dito. Okay? So, pressure. TS na lang pala. TS, gawan natin TS diagram. So, sa TS diagram, ano siya, di ba? Bell shape. Okay. So, dito, start muna tayo at high temperature and then high pressure. Okay?
So, dito siya pupunta. Okay, dito yung high pressure and then temperature dito. At point 1. Ito yung point 1 natin. Okay? Okay. So, ito yung point 1. Okay? Oh, mali yung drawing. Kaya, wait. Yan natin. Ng tinta. Okay? Okay, so dito na. Okay, ito yung pressure line natin. Ilan yung magiging pressure natin dyan? Isang pressure dito, constant pressure dito, constant pressure dito, constant pressure at here. So, ibig sabihin, tatlong pressure ang magkakaroon tayo dito sa diagram na to. Okay, ulitin ko. Dito sa saturated, ano tayo dito sa steam boiler, meron tayong constant pressure. Sa reheater, meron tayong constant pressure. Meron tayong constant pressure at this condenser. So, ibig sabihin, tatlong point ulit yan. Okay? So, drawing muna tayo dito sa TS diagram ng tatlong point. So, assume natin dito, yung isa dito. Okay? So, assume natin dyan. Dyan ang mga point niyan. Okay. So, here, nasa tumataas siya. Okay. So, ayan yung enthalpy 1 natin. Okay. So, enthalpy 1. And then, itong si 1 ay dumaan dito sa steam turbine natin. So, anong process ang, yan? Ang meron tayo dyan. So, meron tayong process na, anong process? So, process natin is constant entropy. Okay. So, constant entropy, assume natin, dumikit na yan. Sige. Okay. So, ito yung point, natin. So, dito siya, dumikit siya. S is equals to constant. Okay. And then, so, ito yung point 2 natin. Okay. Then, next is, ito ay dumaan na naman dun sa si point 2. Ito, nandito sa point 2. So, dumaan siya dun sa constant pressure. So, ito na yung constant pressure. Pressure 2. So, ito yung P1. Ito yung pressure, natin. Another pressure natin na dumaan dito sa P2. Ito ay P4. Okay? So, ayan, didiretso yan. So, magkakaroon tayo dito ng pag-angat ulit. Kasi, dumiretso siya dito sa reheater natin. So, sa reheater, nangyari, constant pressure. So, tataas na naman yan. Tataas yan. Okay. Ganun lang yan. Medyo pa-incline lang yan, ha. O, sige, yan na nga natin. Pa-incline. Okay. Then, bababa ulit. So, ito, at point 3. Ito yung point 3. The next is, dediretso siya sa steam, steam turbine. So, ito yon. Magkakaroon tayo ng constant entropy. So, constant entropy ulit dito, bababa, pero tatapat yan dito sa 4 mo. Okay, so ito yung 4. Kasi, ang magiging value mo dito is, nasa na siya. So, iyan ko na lang. I-adjust ko na lang tong curve natin. So, curve natin is pa ganyan. Pa ganyan. Okay. Sa curve lang kasi nagkatalo. Okay. Medyo nasa loob kasi yan dapat eh. Nasa loob yan. Ayan, pa ganyan. Medyo pangit lang kasi yung drawing. Okay. Okay. Ayan. Nasa loob yan dapat kasi siyempre, magkakaroon ka dito ng moisture content na almost nasa, sabihin natin, mga nasa 80% pababa. Mga ganun yung mga moisture content niya. Kaya, ibig sabihin, nasa loob yan. Okay? Hindi yan ganyan. Hindi, yan, hindi yan nasa labas.
Okay, sa curve lang yung nagkatalo dyan. Okay, pero yung process natin is tama. And then, next is, idediretso siya dito sa condenser. So, dito, medyo ano siya dito, tawag doon, medyo combination siya ng vapor and then ano siya, liquid. So, meron tayo ditong evaporation. Okay? So, nag-evaporate yung tubig. And then here, steam. Steam siya. And then here, magkakaroon tayo dito ng liquid. So, dediretso yan automatic dito sa point na to. So, itong point na to, itong 0.5 na to, is tatawagin natin tong 0.5. Okay? So, dumikit siya dun sa saturated line. Pero ito ay in liquid. So, liquid siya. Okay? So, since nagkaroon naman tayo dito ng ng constant volume. So, sa constant volume, medyo pa ganyan yan. Medyo pa ganyan yan. Patirik. Okay? So, hanggang dito sa pressure natin dito sa 1. Extend natin dito. So, patirik yan dito. Okay? So, ito naman yung 0.6 natin. Okay? So, sa 0.6, ito na siya. Okay? Medyo, ano lang siya. Umangat. Teka lang. Umangat. Tapos ganyan. Okay? Curve. So, ito na yung diagram natin sa, sa reheat cycle. Okay? So, medyo naintindihan na. Dito. Okay. So, ito ay nasa labas ng natin. Kasi, magkakaroon tayo ng mababang value niyan. Ay, may mataas na value dito. Okay? Taas na value. So, dapat nasa yan. Nakapaloob yan. Medyo, lang, exaggerated lang. Okay? So, dito yan. Dapat. Okay. Okay. Okay yan. So, ito yung 0.6 natin. Pero hindi siya masyadong dikit din sa curve natin, ha? Medyo, labas yan. Okay? Then, next is yung, dito na pala tayo. Pagkuha ng mga enthalpy natin. Okay? So, si H1 ay makukuha mo sa 0.1, 0.2, 0.1 ng, natin, temperature and pressure at table 3. And then, si H2 ay makukuha natin by means of, quality formula. Pero, hindi yan ang gagamitin natin. Na quality formula. Hindi yan. Gamitin natin is yung natin. Ano ba yung pressure na nadikit dito? Okay, nadikit dito sa 0.2. So, nasa 0.2 na tayo. Okay? So, lumabas sa 0.2 yan. So, automatic dun tayo dun sa kung ano yung pressure dito. So, P2. Okay? P2 at kukunin mo yung mga value ng natin ng dito sa tayo, mode 3 to tayo. Okay? Mode 3 to. Okay? So may mode 3 to tayo. So x coordinate and then y coordinate. So kunin mo dito yung value ng s SG, tapos dito SF. Okay, dito naman HG saka HF. So, kunin mo yung value niyan. And then, after this, kunin mo muna yung value dito ng S1 is equals to S2. Okay? So, ayan na siya. Makakuha mo dito. And then, ito, pag nakuha mo to, na-input mo itong mga value na to dun sa calculator mo at mode 3.2. So, ayan, gagamitin mo na yung y hat, then S2, then lalabas dyan yung answer. Okay? Okay, so yan yung shortcut. Pero kung gagamitan mo siya ng by using formula, so ito lang siya. So H2 is equals to X, yung quality, then HFG plus HF. But here, ito yung value na yan.
So, at point 2, at point 2. But here, kukunin mo muna yung value ng x. Okay? Sa value ng x, dito meron tayong ito, condition na S2 is equals to S1. Okay? S1 is equals to S2 kasi dumaan siya dito sa turbine natin. So, dito, kakaroon tayo ng condition na S2 is equals to S1. Wherein, si S2 ay equal din sa SFG 2 multiplied by X2 plus SF. Okay? So, itong si X2 mo, di ba, mayroon ka ng value dito ng, S2, S1 pala, saka S2. So, dito, yan mo dito, i-substitute mo dito. Substitute mo yung value na ito, substitute mo yung value niyan, makukuha mo si X2. Okay, makukuha mo si X2. Pag nakuha mo si X2, plug in mo dito. Okay, so pag nakuha mo yan, automatic, the same lang rin yung answer nito. Okay? Okay, sa mga problem, sa susunod, isa-sample natin yan. Pero at least, alam niyo na kung paano kunin. Okay? The next is yung point 3. So, paano natin kukunin si point 3? So, automatic, kung binigay yung temperature dito, saka yung, yung pressure natin, so, ito ay nakakouple dito sa natin, sa steam boiler natin. So, automatic, ang pressure niyan ay equal din sa pressure ng point 1. But, sometimes, binibigay ang temperature 3. So, para makuha mo yan, so H3, kasi superheated na yan, nandito na yan, superheated ka na. So, H3 will be equal sa P3, then T3, at steam table. So, table 3 ng steam table. Okay, so makukuha mo yan. Then next is yung C4. O, paano makukuha si H4? O, si H4, since ito ay nandito banda, so nagkaroon tayo ng extraction dito, so saan ba siya dumikit na temperature na saan siya dumikit na pressure? So dito siya dumikit sa pressure ng condenser. So automatic, P4 yan. So P4, okay, so at eto rin, gayahin mo rin yan. So X coordinate, Y coordinate, then SG, then SF, then HG, then HF. Okay? Once na nakuha mo yan, mode 3 to ka. Nasa mode 3 to ka na, tapos in-input mo lang to. Then, pag nakuha mo yan, so Y hot, then S2. So, makakuha mo na agad yung sagot na H4. Okay? Or, otherwise, ito din yun. Ganyan din yung gagawin mo. Okay? Parehas lang rin ng point 2 na procedure. Okay? The next is si H5. So, paano naman natin kukunin si H5? So, si H5, dito natin makukuha by means of, dito siya. Bumaba siya dito. So, tapat siya dito sa liquid line natin. So, automatic, si H5 is equal sa HF at pressure 5 or pressure 4. Okay? Doon saan mo siya makukuha? Itong pressure na to sa pressure table at table 2. Okay? The next is si H, ano bang H to? Okay. So, pwede naman natin itong burahin. Burahin ko na itong part na to. Okay, kasi medyo na tayo. Okay, so si H6 ay makukuha natin by, saan natin siya pwede kunin? Since ito ay constant entropy, so dito natin siya idadaan by means of water pump power or steam pump is equals to H6 minus H5.
Okay? Or, H6 is equals to H5 plus W pump. Okay? Okay, yan. Diyan siya makukuha. Okay? Kasi ito palabas. Ito ay nangangailangan ng power. Okay? Then, next, paano mo naman makukuha to si pump power? Okay? Si pump power is makukuha mo by means of constant volume modified. Okay? Modified constant volume sa rangkay natin. So, kunin mo yung specific volume at point, saan ka? At 0.5. Okay? 0.5 yung kukunin mo. Specific volume dito sa pressure na to. Okay? Then, pressure, pressure 1. Kasi ito ay nakalink din dito sa natin, dito sa pressure na to. So, pressure 1 is equals to pressure 6. So, therefore, pressure 1 minus pressure 5. Okay? So, ito, in, cubic meter per kilogram sa steam table. Or kung wala, pwede natin makahanap yan. Okay, by means of, okay, mamaya. Then, here, kilonewton cubic meter. Square meter. Okay, so cancel. So, magkakaroon ka dito ng kilojoules per kilogram. Okay? So, ito. Tuturo ko kung paano ito kukunin. Kung walang gamit na, wala tayong gamit na, tawag doon, mga steam table. So, ito makukuha natin by means of this formula. So, alam naman natin ang formula ng, So, doon ka muna sa pressure, tama? So, sa pressure, naka-Ln yung pressure mo, is equals to, diyan. Okay, so since meron ka na agad na temperature dyan, kunin mo yung saturated temperature neto, so makukuha mo yung density. Tama? Density is equals to 1,000 minus 0.0178, then temperature at degree Celsius minus 4 na naka-raise sa 0.7 ata, 0.7. Okay, naka-raise sa 0.7. And then once ito nakuha mo yan, and then baliktarin mo yan. So, P5 is equals to 1 over rho neto. Kasi ito, temperature 5 to. Okay? So, ito, rho 5 din to. 5 din yan. Okay? So, makukuha mo yung approximate value na ito. Okay? Kasi approximate din naman yung value ng water pump natin. Okay? Then next, pag nakuha mo yan, so substitute mo agad dito, meron ka ng H5, kuha mo na sa H6. So, kompleto na yung value mo. Okay? So, ayan lang siya. Then, ano pa bang i-next natin? So, i-next natin itong, mga formula. Okay. So, paano natin makukuha yung Q? Okay. Yung yung QA natin, heat added. So, since ito ay heat added, okay, so, meron kang heat added dito. So, dito tayo mag-heat balance. Okay. So, heat balance tayo dito. Dalawa yung pumasok. Tama ba? So, meron tayo dito, si QA, total natin. So, kunin natin QA total. So, since ito ay nakalink dito, nakalink yan dito sa, nakalink dito sa reheater. So, therefore, QA will be equal sa, QA total, lagay ko na lang, is equals to QA, QB na lang, yung boiler, plus
summation ng, ano natin, summation, tapos dito, 1, tapos N, kahit ilang reheater ang naka-ano dyan, nakalink, walang problema. Summation lang, and then, Q reheater. Okay, so dyan siya nanggaling. So, para makuha natin yan, dito muna natin kunin. So, sa QB, makukuha natin by means of this boiler. Ito, steam boiler. So, here, meron tayo ditong H1 saka H6. So, therefore, H1 minus H6. Okay, hindi na natin i-reheat balance. Then, here, kasi alam naman natin mangyayari din. And then, dito naman is lumabas. So, ito, Q added din to. Q reheater. Okay? So, dito tayo mag-heat balance. Okay? So, here, dalawang pumasok. So, H2. So, therefore, H3 minus H2. Okay? So, ayan siya. So, ito yung QA total natin. Okay? So, ayan na. Then, next is yung itong natin, turbine natin. Okay, since ang turbine natin ay parang ganito ang nangyari. So, meron tayo dito ang turbine. Okay. So, ayan. Pumasok dito si H1. Then, dito, lumabas si H4. Then, here, lumabas si H2. Then, here, pumasok naman si H3. Dito, lumabas si work ng turbine natin or power ng turbine. Okay? So, gawin natin since naka-work naman siya, o gawin na lang natin in terms of work. So, energy balance tayo dyan. Energy in is equals to energy out. Okay? So, lahat ng pumasok is equal sa lahat ng lumabas. So, ito, since lahat ng pumasok, ito yan. So, lagay natin dito H1 plus H3. Pumasok. Lahat ng lumabas, WT plus H4 plus H3 ay H2. Okay? So, transpose natin doon lahat. So, work ng turbine will be equal sa H1 minus H2 then H3 minus H4. So, ito yung sa work ng turbine natin. Okay, work ng turbine. So, wala namang problema yan. Kahit in terms of ano ka dyan, may mass ka dito. So, parehas lang naman. Hindi naman nabawas, diba? So, same lang rin yung mass. So, multiply ka lang dito ng mass. So, ito magiging power na yan. Power ng turbine. So, lagyan mo ng MS. And then, ito ay Q ano to? QB plus yung sa ano natin. Dito sa work ng turbine natin at 3 to 4. Okay? So, ganyan yung magiging ano natin. Formula. So, lagay natin dito. Work ng turbine will be equal sa H1 minus H2 plus H3 minus H4. Okay? The next is yung si condenser. So, sa Q-con, malinaw na yan. Diretso yan. So, itong si H4 pumasok. Ito ay lumabas. Ito naman ay nagkaroon tayo dito ng heat rejected. So, therefore, palabas. Palabas yung heat mo. So, Q-con. So, dalawa yung lumabas. H5. So, add yan. And then, matatranspose doon. So, therefore, H4 minus H5. Okay? So, ayan siya. Hindi ko na isa-isahin. So, ganito lang siya ang nangyari dito. So, ito, lumabas, dalawang lumabas. So, Q-con plus H5 is equals to H4. So, transpose si H5. So, H4 minus H5. So, ito yun. Okay? Then, sa pump naman. So, work ng pump. So, since ito ay nangangailangan ng power, so, negative yung energy yan. Okay? So, kukunin yan dito. Negative yung energy. Okay? So, lagay natin dito H6 minus H5. Okay? Okay. Then here, magdagdag tayo dito ng generator. Okay? Okay. So, dito ay
P-gen. So, paano natin makukuha si P-generator? So, gamit itong PT. Okay, so si P-generator is equal sa PT, then multiply mo lahat ng efficiency dito. So, meron tayong tinatawag na turbine efficiency, and then generator efficiency. So, multiply mo lang yan kasi nangangailangan siya ng power. Pero kung hindi siya nangangailangan ng power, kumbaga, nagbibigay pala nagpo-produce ng power, so automatic, naka-multiply yan. Hindi ko napahabain, basta naka-multiply yung, yung efficiency natin. Pero pag nangangailangan yan, naka-divide naman. Okay? Naka-divide kasi nangangailangan siya ng power. Okay? So, sa susunod ko i-discuss yung mga na yan. Okay? So, ito yung formula ng P-generator. Okay? Then, efficiency na. Okay, sa efficiency na tayo. So, efficiency ng Rankine cycle, power output over power input. So, dito, ilan bang in-input natin? Isa lang, di ba? Ay, dalawa. Meron tayong steam boiler, meron tayong reheater. So, lagay natin dito. So, therefore, ito ay Q80. Tama? Q80. Then, power output. Anong power output natin? Work ng turbine. Tama? Turbine. And then, addition natin itong work ng pump. Pero, since ito ay nangangailangan, so negative energy yan, so negative yung magiging work ng pump po dito. Okay? So, ayan. Lagay na natin dito. Okay, expand lang natin. So, lagay natin dito H1 minus H2. Then, plus H3 minus H4. Ang lahat magagamit. And then, here, minus H6 minus H5. Okay, so lahat gamit. Then, all over, ito, QT natin, ay Q80. So, ito, lagay natin dito. So, H1 minus H6. Okay? Okay, H6 plus H3 minus H2. Okay? So, parang kung i-rearrange natin, halos the same lang rin siya. Okay? Rearrange natin. Okay. So, mata-mata na lang. Okay. So, ayan. Iyan ako. Ito, ipunta ko dun. Ito naman ay ipunta ko. So, matitira is 1 minus H5 H4 pala. H4 minus H5 all over H1 minus H6 wait, yan. Dito na. Dito natin pwede ilagay. Ito na nalagay. So, efficiency will be equal sa 1 minus, okay, lagyan natin dito, H4 minus H5 all over H1 minus H6 plus H3 minus H2. Okay? Or, E is equals to 1 minus, ano to? Q condenser all over Q, ano siya? QAT. Okay, so yan ang magiging simplification natin. Okay? Kung medyo mahaba. Okay? So, ina-next naman natin dito, by tomorrow, is yung yung dadagdagan natin ito ng second turbine. So, meron tayong pangalawang turbine na idadagdag dito, which is yung low pressure turbine. Okay? Pero, ano siya? Into stage naman siya. Okay? Kasi ito, one stage pa lang to, kasi isang turbine pa lang yung ginamit natin. Pero pag dalawa na yan, so medyo haba lang yung magiging formula natin. At least, alam nyo yung
paano siya i-analyze. Okay? So, dyan lang muna tayo. So, concept munang ituturo ko. Then, after concept is yung problem. Okay? So, okay.